Ayan, sobrang traffic. Oh no. Maybe ikot ka kaya doon sa Glenmore, no? Hindi, dito pa rin daan natin. Oh, yun na nga. Oh no. Ba't hindi kaya dito sa 18th Street? Walang lusutan? Sobrang haba ng pila, guys. Surprise! Friday na Friday. Oh no. First time namin na ano yun, yung build up hanggang doon sa ano namin, pinasukan. Yan, so hatid na si Zion sa daycare niya, guys. Yan. Nakapamulsa pa eh. Kala mo binata na eh. Yes, so good morning guys. It's Friday again. Nako, syempre pag Friday, ito yung ano eh, tipong masayang masaya tayo kasi last day na naman ng trabaho natin ngayong linggo. Yan, so bilis ng araw. Anong date na ba ngayon? November 8? Woo! November 8, lapit na. Lapit na mag-Christmas. Oh. Another beautiful day. Ayan o, ang ganda ng sikat ng araw. Tapos parang iba yung kulay niya, no? Parang orange na purple na yellow. Sama-sama. Pero maganda yung weather natin. +4, tapos mamaya +11. And then pag uwi ko siguro ng gabi, nasa 7. Okay na yun, at least hindi siya. Oo, kagabi, okay rin yung uwi ko kasi +11. Sabi ko sana ganito na lang, no? Huwag na to siguro ang alga rin, no? Sarap. Lalong dadayuhin to. Inaayawan naman talaga yung Calgary kahit best livable city siya. Ayan. Dahil, ayan, sobrang traffic. Oh no. Maybe ikot ka kaya doon sa Glenmore, no? Hindi, dito pa rin daan natin. Oh, yun na nga. Oh no. Ba't hindi kaya dito sa 18th Street? Walang lusutan? Sobrang haba ng pila, guys. Surprise! Friday na Friday. Oh no. First time namin na ano yun, yung build up hanggang doon sa ano namin, pinasukan. Baka may major accident na naman. Diyos ko, wala namang snow or ulan. Ba't kaya? Wala namang 12 minutes daw. naman Ayan. So anyway, hindi pa naman ganun kalit. Ayan, update muna tayo dahil may lumabas na namang bagong naman? bagong news. Negative ba yan? Negative para sa maapektuhan. Ayan, syempre binago na natin yung policy sa mga nag-hold or nag-a-apply ng student visas. And then sinunod nila yung mga nag-a-apply ng work permit. And then syempre sabi, ops, may lulusot pa yata dito. Isa rin kayo sa mga temporary residents ha. Yung mga nai-issuehan ng visit visa. Ayan. So, hindi naman malaking problema. Pero, syempre, major change din to kumpara sa yan existing policy dito sa Canada. Yan, syempre, ito, background nga pala. Kapag nag-apply ka ng visit visa dito sa Canada, ayan, whether visiting your friends, families, gusto mo mag-tour, ayan, alam naman natin, sa mga kakilala natin, ang nai-issue dyan, once approved, ay 10-year multiple entry visa. So, ibig sabihin, 10 years yung validity ng visa mo, and then multiple entry, pwede kang magpabalik-balik. Ayan. So, within that timeline. So, 10 years, napakatagal nun. Or unless, mag-expire ng mas maaga yung passport nyo. Kunwari, 5 years na lang, mag-expire na yung passport nyo. 5 years lang yung pwedeng ibigay. Kahit pwede yung 10 years ibigay. So, kung mahaba din yung validity ng passport mo, so, 10 years din yung mga ganun. So, yun yung default. At least, diba, kapag ganun, nakakatipid ka, hindi ka na mag-apply ulit kung gusto mong bumalik ulit dito sa
Canada. And syempre, hindi ka na proof ng funds, ayan, proof ng invitation, yung mga visit, ganyan. Pero ngayon, ito na nga so, another major change ng immigration policy dito sa Canada. And sinasabi nila, one of the steps na rin para ayusin daw ni Justin Trudeau, yung sabi Joe, ang policy kasi daw, sabi, ito sa news ay dahil nagde-decline na ang kanyang approval ratings, know that yan, election next year. So, yun yung sabi sa news. And because of the public discontent over sa housing shortage and high cost of living. So iniisip nila, hindi lang students, hindi lang mga temporary foreign workers yung nakaka-contribute sa ganitong problema, kundi na rin yung mga temporary residents under visit visa. So marami ding naka-hold ng visit visa dito. So yun, ayusin nila yun. And eto na nga, ano na yung gagawin? So, instead na default na 10 years multiple entry visa ang ibibigay sa isang naaprubahan, ngayon ay discretionary na lang. So, ibig sabihin ay nasa officers na kung ibibigay nila ay single entry or multiple entry, or for example, 1 year validity lang or even 6 months validity na lang yung ibibigay sa inyo, or pwedeng 5 years, 2 years, 10 years, mga ganyan. Para baby, sa Europe, di ba? Para na tong Schengen or Schengen visa. Tayo na, di ba, pag sinabing 3 months or 6 months, 6 months ka lang. Yes. Pag 3 months, 3 months ka lang. Oo, maagang mag-expire. For example, ang purpose ng visit mo ay gusto ko lang mag-explore sa Banff, ayan, sa Lake Louise. Yan. So, bibigyan ka, siguro, itatansyahin na rin kung ilang weeks ba ang plan mo. So, pwede kang bigyan ng 1 month or 6 months. Yan. I-assess yan ng visa officer. And yan, marami pang factors. And isa-isahin natin. Ano ba yung pagbabasehan nila kung ibibigay nila sa'yo ay single entry, yung limited time entry, or multiple entry visa. So, unang-unang i-check, yun nga, sabi na natin kanina, yung purpose of visit. So, dapat, pag nag-apply ka ng visit visa or yung tinatawag na tourist visa dito sa Canada, very clear yung purpose mo. So, mag-visit ka ba ng kamag-anak? Mag-explore ka ba ng mga cities or lakes dito? Are you in a business conference? Or kung ano mang purpose na yun, doon pagbabasehan yung length ng validity ng iyong visa. And so, i-assess din nila kung may purpose ka ba ng visit dito. For example, to care for a family member who is dying or critically ill. Pwede rin mo i-state. Usually kasi ito yung mga naririnig ko sa mga kasamahan ko, nag-i-invite yung student, for example, kung manganganak siya, tapos i-invite yung kapamilya para matulungan siya mag-alaga ng bata. Yan, na isisilang nila. So, that can be a reason. So, kung manganganak, syempre, kailangan longer time yung stay mo dito hanggang maka-adapt sila sa new situation ng family nila. So, you can be granted 6 months, 1 year. So, depende sa i-reason out ninyo. So, compared dati, diba, na default 10 years agad. Pero sa 10 years na yun, guys, pa 6 months ka lang na stay. Unless mag-request ka ng visitor record. So, yun yung tawag. Kapag hindi ka aalis ng bansa. Yan. Kaya ang kagandahan kasi dyan, baby, yun nga, pag 10 years, yun sabi mo sa kanina, Hindi na kailangan apply ng apply. mag-apply ulit. And hindi ka nakakaba-kaba na kung ma-aprobahan ka ba o hindi. Pero kung kunwari, kada 1 year, kailangan mo mag-renew, mag-state ka na naman ng reason, bibigay ka na naman ng proof of funds, or etc. So, that can be really costly. And, syempre, yung plans mo, nakahang.
Ayan. So, Yes. nasabi na natin. Swerte yung mga yung mga nauna. Pero alam mo, tagal na yung ganyan 10 years eh. Pero bakit Oo. naman Swerte yung mga ngayon nauna. ganyan na yung magiging policy nila. Totoo. Ganun talaga, part of pagsasaayos ng kanilang immigration policies. Kasi, yun nga, hindi pa natatouch yung sa visit visa, na-touch na yung sa student and work permit. So, eto na tayo sa visit visa. So, done na tayo sa purpose of visit. So, another factor na kailangan yung pag-isipan, i-consider kung gaano ba kahaba ang pwedeng maibigay sa inyo ay, yun nga, sinabi natin, yung funds. And kung sasabihin mo kasi na mag-tutor ka, mag-visit ka sa mga beautiful places dito sa Canada, you'll be flying sa Toronto, dito sa Calgary, and then sa Vancouver, ayan, you need to show yung visa officer na you have the enough funds para makapag-explore ng cities, and kung mag-hotel ka, dapat mapakita mo na may capacity ka, yan, mag-book ng hotel and magstay ng ganito katagal. Ayan, or kung may kapamilya ka, ayan, papakita na meron pwedeng mag-support sa iyo na kapamilya, dito ka titira. And then, nag-rent ba sila o may-ari na ng bahay, or makikita na ka sa friend mo. So, kung wala kang enough funds para mag-hotel, di ba? So, dapat mapakita mo na may host ka if hindi ka mag-hotel. And aside dyan sa bahay na pinag-uusapan natin, hindi lang bahay, ang dapat mapakita nyong yan, sufficient yung funds nyo. So, dapat meron din kayong funds to support yung pagkain ninyo, yung pangangailangan ninyo. So, saan kayo kukuha ng pangkain? Supported ba yan ng host nyo, ng family or friends nyo? Or yan, sa hotel nyo na yung sasagot kasi you have enough funds para yan, magbayad, for example, ng 2 weeks stay sa hotel. Ayan, so, yun yung dapat paghandaan nyo. Sa proof of funds naman, kunwari, nasa sitwasyon kayo na i-host kayo ng family member or friends nyo, ready na rin kayo ng invitation letter and letter of support nila. Ayan, para ma-supportahan yung stay nyo, and mag-show din kayo ng funds ninyo. Kasi hindi lang pwede na totally zero kayo pupunta dito sa Canada. Pwede kayong pagdudahan. Unless minor kayo, nasasagutin ng parents yung stay nung magvi-visit na anak. Ayan. So, ito another factor, part na rin yung evaluation process nila. Ayan, mukhang pahirapan. Ito, medical. So, meron daw bang health condition itong nag-a-apply, which can worsen anytime? Ayan, meron din bang medical treatment na upcoming itong mag-a-apply? So, meron din bang mitigation plan, like pagkuha ng insurance itong nag-a-apply for visit visa? Pero I think hindi na kailangan mag-isip dito sa medical insurance, kasi dapat talaga yung mga nagvi-visit dito sa Canada ay merong insurance. Agree? Yes, tama Yes, yun. tama. Kasi importante talaga dito guys, insurance. Kasi unang-una, hospital pa lang, napakamahal lang babayaran mo dito kapag wala kayong insurance. Oo, kapag tourist ka kasi, di ba? Compared sa amin na, kunwari, naka-student visa, covered kami dito ng Alberta Health. Oo. So, yung mga check-ups natin, laboratory, libre yon, or kasama sa tax na binabayaran natin. Yeah. Pero kapag tourist visa holder ka, ayan, hindi ka free. Ayan, hindi ka entitled sa mga ganun, or hindi ka covered ng sa province like Alberta Health. So, sarili mong bayad yan. So, kung yan, sa kasamaang palad, yan, knock on wood, ay maaksidente, mangyari, kailangan mo operahan, whatever, aabutin niya ng libo-libong dolyar, ayan, millions of pesos na dapat bayaran. And ito yung danger. Kapag yung nag-visit dito particularly sa Alberta, kasi may kaibigan din tayong nurse sa Foothills Medical Center, kapag yung tourist visa holder ay na-hospital, syempre walang pambayad, sino magbabayad? Yung sponsor, or kung saan siya tumira, yung host na family. So, yun yung magbabayad. Diba? Parang Hindi, sa amin guys, halimbawa lang to, si Michelle, nagkaroon man ng problema, nadala sa ospital, wala kaming kinuhang insurance sa wala kanya. siyang insurance, kami yung magbabayad. Yes. So, importante talaga dito guys, may insurance, kaya
Kaya yun yung pinag-aaralan namin ngayon ni Emma, guys, no? Yung kahalagahan ng yan, Oo. health and life insurance dito sa Gusto namin makakuha Canada. ng certificate talaga dito, guys, na talagang, alam mo yun, makakapag-offer tayo ng ganitong service sa public. So kasi mas maganda rin yung mas may knowledge tayo na ma-share para sa public kung gaano kahalaga itong insurance. So yun nga, nabanggit na natin dito sa requirement ngayon sa visit visa. Ayan, kailangan mapatunayan mo wala kang ongoing condition, or kung meron man, dapat meron kang mitigation plan. Hindi naman pinagbabawal na pumunta dito yung may mga sakit, pwede, pero dapat ay may sasalo in case magkasakit ka. Lalo na kapag nag-invite tayo ng mga magulang, syempre old age na sila, so dapat yung coverage ng insurance ay ayan, malaki na, diba? Tulad doon lang, guys, nung kay Michelle, yung kinuna namin ng insurance si Michelle. Yung 3 months niya, parang 280 plus lang. Sa tourist yun, nasa tourist yun. So ang coverage na nasa 50,000. Yes. So malaki siya. Pero pag ano ha, yung medyo old age na, naririnig ko depende nasa sa ano yun. 100,000 to 200,000 yung coverage na kunin nyo. Kasi mahal talaga pag nagkasakit tayo dito sa Canada, tas walang ano, coverage and tourist lang. Yeah, kaya dapat ano, guys, no, wag yung ipagpapaliban talaga kumuha ng insurance. Sobrang importante yan dito. Kaya, guys, no, ayan, so pinag-uusapan naman natin yung insurance yan, and based din naman dito sa papel, no. Ayan, sa mga gusto, guys, no, matuto na pagdating sa mga insurance policy ganyan, pwede kayo mag-comment sa baba, guys. Or message nyo kami sa aming Facebook page na Alwin and Emma. Ayan. So, kung gusto nyo rin kami sabayan sa pagkuha ng license dito sa insurance, ayan, message nyo lang din kami, tapos i-guide namin kayo paano makakuha ng license sa Alberta Insurance Council. Ayan, so kasi dapat license ka before you can offer insurance. So kapag may kamag-anak ka, at least you can handle na yung pagkuha ng insurance nila. And pwede rin kayo mag-message sa amin ha. Pupuntahan namin kayo sa inyong bahay na lang. Pwede, guys, yan pwede. para malaman nyo deeper yung kahalagahan ng insurance policy. So yan, may kasama tayong ka-team for the demonstration or presentation about it. Maganda siya, guys, maganda talaga siya. Kasi talagang ano doon, knowledge para sa amin din ni Emma talaga to. Yes. Tsaka syempre, may certificate to, hindi to basta-basta wala lang, no? Oo, hindi siya cash job or under the table. So, pwede rin nga itong maging part-time, lalo na ng mga open work permit holders or even yung mga PGWP holders na kung gusto nyong maging licensed broker or insurance agent dito. Ayan, just message us. We will guide you. And yan, pwede tayong mag-meet somewhere. Yan, we can go to your house, or pwede tayong mag-meet dito sa may Shinukol or whatever. So just message us para ma-schedule natin yan. And idagdag namin na kapag naging licensed insurance agent kayo, if ginawa nyo itong full-time, pwede rin itong maging pathway ninyo for permanent residency, kasi pwede siyang mag-count for Canadian Experience Class, and yan kasi meron siyang na-fall na NOC code. Ayan. So, more discussions can be given once you meet us. Ayan. And finally, ito ha, yung last aspect na i-evaluate sa inyo ng visa officer para mag-grant kayo ng visit visa ay other factors. So, napakarami nito kasi other factors. So, unang-una na lang, yan, banggitin na natin. So, dapat kapag mag-a-apply kayo ng visit visa, i-prove nyo rin na may home ties kayo or strong home ties pabalik ng bansa kung saan kayo nakatira. For example nga, galing tayong Philippines, tapos mag-a-apply tayo ng visit visa sa Canada, dapat mapakita natin na may reason tayo bumalik. Kasi pwede maging red flag, ay baka mag-TND to. So, dapat ipakita natin na nandito yung family ko sa Philippines, babalikan ko sila, andito lahat ng anak ko, andito lahat ng magulang ko, or even asawa ko, may iwan ko sa Philippines, magvi-visit lang talaga ako for a short time sa Canada. So yan yung dapat yung i-state. Or pwede nyo rin i-state yung business nyo kung meron kayo. So meron akong ina-handle, for example, na restaurant. So babalik ako kasi ako yung nagmamanage nun. So this is just temporary yung visit ko sa Canada. Or even din yung employment. Ayan, employment na nag-aantay sa'yo. So
sa trabaho, babalik din ako after 1 month. Yan, mag-explore lang ako sa Canada or i-visit ko lang yung family ko sa Canada. So, yun yung mga home ties na pwede nyong i-stay. So, pwede nyo rin ilagay yung mga properties nyo sa Philippines. Ayan, bahay, lupa, or even cars, yan na nakaregister sa inyong pangalan. So, ibig sabihin, ito yung mga aspeto or bagay-bagay na pwedeng maging reason ng pagbalik nyo talaga sa Philippines. And, syempre, hindi kayo magti-TNT or mag-i-stay illegally sa Canada. Kasi pag nakita ng visa officer na wala siyang family na dito sa Philippines, wala rin naman siyang ari-arian, wala rin siyang trabaho na babalikan, red flag to, pwede kong i-deny to kasi there's a risk na mag-illegal stay siya dito sa Canada. So that can be a reason. Kaya dapat kapag gumawa kayo ng letter of explanation or purpose ng visit nyo sa Canada, i-state nyo na lahat ano yung mga babalikan nyo or magiging home ties nyo sa, for example, Philippines. So, another aspect pa pala na pwede nilang tingnan, ayan, yung previous travels nyo. So, naka-travel na ba kayo sa Canada before? Ayan, kasi kapag madalas na kayong nagta-travel, pwede kayo talagang mag-grantan ulit ng another visa ng Canada dahil nakikita nila na you are respecting their laws, you are abiding by their rules. So, mas makakadagdag ng chance yun na maaprubahan kayo. Pero syempre, hindi naman negative na kapag wala pa kayong visit sa Canada, no na yun. So, that can be an added boost or factor. So, another added factor rin or positive kapag marami na kayong travel sa iba't ibang bansa. For example, nag-travel na kayo sa Singapore, nag-travel kayo sa Europe, sa US. So, pag nakita yon, yan, mas makakadagdag din yon ng chance na mabigyan kayo ng tourist visa or even multiple entry visa dito sa Canada dahil nakikita na nila na you have traveled before sa other countries and wala naging problem and nag-abide kayo sa kanilang rules and regulations. Then yun, pwede kayong maaprubahan din agad ng longer validity ng visa or even multiple entry. Pero kapag medyo tagilid tayo, nagkaroon tayo ng problem before, pwedeng kang ma-issuehan single entry lang or limited time na visa. And yun guys, mahalaga rin na i-disclose nyo pala kung nagkaroon kayo ng previous refusal na ng application ng visa dito sa Canada. So nag-apply na ba kayo previously ng visit visa dito sa Canada or student visa or working visa or even sa ibang bansa na refusan na ba kayo? So maganda kasi maging honest kayo sa applications ninyo, ano yung mga reasons ng refusal, or for example, ang reason of refusal ay proof of funds, pero ngayon na-address nyo na yan, you have sufficient funds, then wala kayong magiging problem. So yan guys, nakikita nyo, pahirap na ng pahirap ang pag-apply ng mga visa dito sa Canada, whether student visa, work visa, or even visit visa. Ayan, wala kayong ligtas. And by the announcement, ang alam namin may a-apply ito sa mga pending na application and sa mga mag-a-apply pa lang. Kasi wala silang sinabing effectivity So, kung hindi pa na-approve yung visit visa nyo, ayan, pwede siyang may assess under this new announcement. Kasi the announcement is effective immediately. So, yan na, mag-start na sa pag-apply ng own discretion yung mga visa officers sa pag-assess ng inyong application. Reasonable ba siya? Or mag-stay lang ba kayo ng certain weeks or months? Yun lang yung ibibigay sa inyo. Diba? Instead na usually na multiple entry and 10 years max validity. Pero iniisip ko rin naman, so sa ibang bansa rin naman ganun. So ngayon lang din talaga ay naghihigpit na yung Canada sa dating medyo maluwag na immigration policies. Ay, yun, diba? Okay. Swerte talaga yung mga nauna. Yes, ayun naman sasabi natin. Swerte na yung mga nauna and na-issue na. So don't worry, hindi yan babawiin sa inyo. Wala naman sa announcement na ganon. Pero yung mga ongoing pa lang and
pagpapasa pa lang, yan yung pwedeng maapektuhan. Kaya i-ready nyo na yung reasons nyo, purpose of visit, proof of funds, and then yung sa medical ninyo, and such other factors such as yung home ties. So, para na rin kayong gumawa ng student permit application, no? Kailangan yung i-reason out lahat. Pati pag si mami mo pala, Kailangan well documented, lahat ready na, pati insurance i-ready na para wala nang reason yung visa officer na i-refuse kayo or grantan kayo ng super ikling validity. So ayun lang naman guys ang ating update. So syempre, this is our life sa Canada. Every day there's a change. So dapat lang talaga ay nakaabang tayo kasi pwede tayong maapektuhan. Alam ko naman, tayong mga Pinoy ay syempre gusto rin natin mag-invite ng mga kamag-anak natin, ng friends natin, and yan, with this information, alam nyo na yung next na gagawin kapag meron tayong kakilalang mag-a-apply for a visit visa. So yun guys, no, kung na-upload pala namin ito ng Saturday ng hapon, may chance pa kayong humabol sa kanilang jamming. Welcome po sa lahat, even sa bashers. Dahil yan, magtatambol-tambol si Alwin. Bukas na yan. May jamming sila sa Adobo Experience sa Memorial. So kita-kits tayo doon. Nasa last set sila na tutugtog. About 8 or 9 p.m. yun. So maganda mag-enjoy tayo this coming Saturday. So tama na muna ang stress, ang trabaho. Pahinga muna tayo and chill tayo sa kanilang tugtugan. So yeah, I think hanggang dito na lang. We'll see you again on the next one. Peace!